Sa nakaraang, natapos tayo kung saan, at nang sumunod na sandali, natagpuan ni Haruto ang sarili na nakarete sa isang bangkos ng nyebe at wala na siyang makitang tao sa paligid. Samantala, sa Hunter Association, pinag-uusapan ng tatlong lalaki ang kalagayan. Sabi ng isa, huwag mag-alala dahil kasama ni Master Shirosaki ang grupo, pero sinabi ng isa na ang mas malaking problema ay ang Blood Tower at kung paano nila ito haharapin dahil kulang sila sa impormasyon. Ipinakita ng lalaki sa itim na suit ang tablet at sinabi na may natuklasan ang Midas Guild. Pinag-usapan nila na ang kaguluhan ay dahil sa pakikialam ng isang international guild na tinatawag na Starfield. Nagulat ang dalawa, lalo na ang lalaking may bigoti, at tinanong kung bakit ang isang malaki at powerful na guild ay makikialam sa isang maliit na lugar tulad ng Japan. Sinabi ng lalaking kalbo na iyon nga ang nakakatakot, at may malalim na dahilan kung bakit may nangyayaring malaki sa dungeon na ito. Tinutukoy nila ang isang insidente 15 taon na ang nakalilipas kung saan sumabog ang dungeon at naglakbay ang maraming golem sa buong syudad. Isang powerful na pari, si Nishara Tamoka, ang nagsil sa mga ito pabalik. Ngunit sa hindi inaasahan, napag-alaman nilang patay na si Nishara. Pagkatapos, sinabi ni Takeuchi na kakaiba ang item na nakasil sa dungeon na ito, kaya naman attracted ang mga tao mula sa ibang bansa. Binanggit din niyang kasangkot sa lahat ng ito ang anak ni Nishara, at alam na natin kung sino siya si Ares. Naniniwala siya na buhay pa ang kanyang ina. Tinatanong ni Shinoda Makoto kung ang layunin ni Ares ay ang espada o kung gusto lang niyang malaman ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Dito ipinaliwanag ng kalbo na hindi pa kumpirmado ang pagkamatay ni Nishihara, kaya't naguluhan ang lahat. Bakit may kalituhan kung ang mga tao ay idineklara ng patay na siya? Ipinagpatuloy ng kalbo na isang hunter ang lumabas sa dungeon 5 taon na ang nakalipas at nakita si Nishihara na nagmumula sa kanyang teritoryo. Ang problema, hindi pa binigyan ng Starfield ng karagdagang impormasyon tungkol dito. Ang tanging alam nila ay may nangyayaring kakaiba sa loob ng dungeon. Habang siya ay nagbibigay pa ng impormasyon, may pumasok na tao at nag-report na may nangyaring problema. Inutusan ng presidente na ipaliwanag agad ang sitwasyon upang magpatuloy ang pagpupulong. Pinindot ng lalaki ang control at iniulat na nagkakaroon ng pagguho ng dungeon sa likod ng isang kotse. May nagpadala ng mensahe na kailangan nila ng tulong dahil bigla na lang sumulpot ang mga golem sa lungsod at naglalakad-lakad sa paligid. Lahat sa pagpupulong ay nagulat at nag-alala. Alam ni Tucci na ito ang mga nilalang na dapat na pinapatay sa loob ng snow. Samantalang sa loob ng dungeon, si Kurosaki ay labis na sugatan. Tinanong ni Arito kung magtatagumpay pa ba sila, dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito kalubha ang pinsala ni Kurosaki. Sinabi niya na alalahanin mo na lang ang sarili mo, dahil natagpuan nila ang nakatagong puso ng bundok sa kabila ng tulay. Nasa harap nila ang lihim na pasukan. Si Arito ay tuwang-tuwa, dahil sa wakas ay makukuha na nila ang puso ng isang giant golem. Patuloy silang naglakbay sa ibabaw ng tulay, ngunit si Satoru ay malapit lang at hindi nakikita, pinapanood ang bawat galaw nila. Hindi niya inisip na makikita nila ang ganitong bagay. Isang maskaradong lalaki ang humipo sa isang kakaibang barrier na nagbigay alam sa kanilang boss na may harang na humahadlang. Inabot ni Kurosaki ang kanyang kamay at iniisip na talagang may lahat ng impormasyon ang mga Starfield guys. Sigurado siyang ito na ang lugar na isiniliw 15 taon na ang nakalipas ni Nishihara Tamoka. Hinamon niya ang lahat na maghanda para durugan ang barrier, ngunit nagbigay ng babala na huwag mawala ng focus. Ginamit ni Arita ang lahat ng mana capsules niya upang ibalik sa normal ang espada, ngunit bigla siyang tumingin pabalik at sinabi sa kanya ni Kurosaki na may daga sa malapit. Itinutok niya ang espada patungo sa tulay at sinabi niyang matapang ang kalaban. Nasundan sila ng guild at nagtatago lang, ngunit biglang naisip ni Satoru na wala na siyang pag-asa, at sa isang iglap, binigyan siya ni Kurosaki ng isang matinding slash. Ang eksena ay lumipat sa ibang lugar kung saan isang kuneho ang tumatalon-talon nang bigla na lang may lumitaw na isang maliit na golem at tinusok ito. Kinuha ng golem ang kristal ng kuneho at sinimulang kainin ito. Aba, mukhang nakuha ni Haruto ang sarili niyang maliit na golem pet. Hindi maiwasang tanungin, saan mo nakuha yun, pare? At mukhang pinapakain pa ni Haruto ang nilalang ng mga kristal ng tao para magparami ito ng walang katapusan. Nang hawakan niya ang core ng golem, agad niyang kinopya at nakuha ang mga kakayahan nito. Kaya niyang lumikha ng isang level 1 golem at pati na rin ng level 1 golem armor. Mas maganda pa, kaya niyang magbahagi ng vision at hearing sa golem upang makita kung ano ang nangyayari.
Ang tanging problema, hindi niya kayang i-absorb ang mga kakayahang ito sa pamamagitan ng simpleng copy-paste, ngunit sapat na ang item mismo. Ang pinakamaganda pa, kaya niyang kopyahin mismo ang core nito, na magbibigay daan upang malutas niya ang isang buong dungeon ng mag-isa. Kung sa level 1 ay ganoon nakalakas, isipin mo na lang kung anong magiging itsura nito sa level 10. Bigla na lang, kumilos ang golem at dumaan sa gilid. Nang tiningnan ni Haruto, nakita niyang si Satoru ay tumatakbo papalapit, na parang nababahala. Agad itong tumalon kay Haruto at niyakap siya, sabay sabi na natatakot siyang mamatay. Wala na yatang epic na reunion dahil parehong nagtakbo na sila pabalik. Ipinaliwanag ni Satoru na natagpuan niya ang secret dungeon. Mukhang nang mag-launch si Kurosaki ng kanyang atake, isang tao mula sa Futuro Guild ang kasangkot. Ibig sabihin, pareho sila ni Kurosaki ng ideya mag-iwan ng isang tao na nagmamasid ng hindi nakikita. Binanggit din ni Satoru na may kasama silang babae na may dala-dalang mga mana machines at nagsimula ng isang proseso. Iniisip niyang pigilan siya, ayon sa utos ni Haruto. Ngunit natakot si Satoru at tumakbo palayo. Sinabi ni Haruto na walang problema, sapat na ang impormasyong nakuha nila. Tinanong ni Satoru kung bakit may maliit na golem na sumusunod sa kanila. Sumagot si Haruto na huwag mag-alala at sinabi niyang minion lang niya ito. Si Satoru ay nakatayo lang doon, iniisip na cute nga ang golem. Sa susunod na eksena, nasa tulay na sila sa labas ng dungeon at naghahanap kay Kurosaki. Sinabi ni Haruto kay Satoru na kunin ang dalawa pang kasama habang naghihintay siya doon. Naramdaman ni Satoru ang pagkabahala pero pinatahimik siya ni Haruto, na nagsabi na may golem na magbabantay sa paligid. Walang magawa si Satoru, kaya't binigayan siya ng core ng golem ni Haruto. Sa ganoon, magkakaroon siya ng sarili niyang minion, na kahit mukhang mahina, ay may solidong lakas ng atake. Tuwang-tuwa ang bata sa natanggap na mahalagang item. Hindi naman niya binigay ang orihinal na core at pinanatili ang mga kopya na ginawa niya. Si Haruto ay nagsimulang magustuhan ng batang ito, kahit na siya ay isang mayamang bilyonaryo, tila mayaman at mabait pa ring tao. Kasunod nito, inactivate ni Haruto ang core ng golem muli. Nang mag-activate ang kakayahan nito, napansin ko na hindi ko pa nasabi na ang golem ay maaaring magbago ng anyo batay sa imahinasyon ni Haruto. Kaya naman, ginamit niya ito para gawing isang maliit na ibon, at sa pamamagitan ng shared senses, madali niyang na-monitor ang lahat ng ginagawa nila. Hindi nagtagal, nakita niya ang babae na may hawak na espada at na-realize niyang siya ang babaeng nabanggit ni Satoru. Ang problema, ano ang nangyayari sa espada na iyon at bakit may napakaraming mana na naglalakad sa paligid? Ibinangon ni Arita ang kanyang Throw Z ability at isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang pumutok papunta sa espada. Ang durability ng espada ay tumaas mula 6% hanggang 100%. Grabe, sobrang lakas ng Throw Z. Akala ni Haruto ay konting recovery lang, ngunit totally nireset nito ang espada mula sa simula. Si Arita ay nahulog sa pagod, at nagpasalamat si Kurosaki sa kanya sa pagbabalik ng full durability ng espada. Mag-ingat ka, babae, dahil nang mawala na ang utility ng espada, baka matsyempuhan kang mapugutan ng ulo. Nang marinig ito, naisip ni Haruto na ang kakayahan na mag-restore ng isang espada ng ganito ay hindi dapat umiiral. Baka katulad siya ni Haruto, isang tao na walang kakayahan kundi may isang espesyal na regalo o sumpa. At syempre, si Haruto, ang kalokohan na iyon, ay nagsimula ng magplano kung paano kopyahin ang talento ni Arita, kahit na malamang hindi madali. Tinanong ni Haruto sa sarili kung maaari nga ba niyang kopyahin ang kakayahan ng iba. Naisip niyang subukan ito sa iba, ngunit ang mas mahalaga, gusto niyang gawing kaalyado si Arita. Sinimulan ni Kurosaki ang kanyang selebrasyon, sinasabing dumating na ang oras para sirain ang barrier ng lugar na ito. Walang hirap, ipinagsaksakan niya ang Kalisha Sword at nagsimulang mag-snap ang mga kadena. Isang malaking bilog ang lumitaw, at isang malakas na hangin ang dumaan habang pinapanood ni Haruto ang lahat mula sa malayo. Alam niyang ito na ang barrier na nagbabawal sa pagpasok. Pinagdiwang ni Kurosaki na kung hindi dahil sa susi at sa impormasyon mula sa Starfield, wala siyang paraan upang makarating dito. Tanging ang espada lang ang kayang sirain ang barrier na nilikha ni Nishihara. Tinanong ni Arita kung bakit, at ipinaliwanag ni Kurosaki na ang tunay na may-ari ng espada noon ay asawa ni Nishihara, si Mr. Frederick Yu, na nawala sa dungeon 15 taon na ang nakalipas. Dito na niya inisil ang buong lugar, iniwan lamang ang espada na may kapangyarihang sirain upang makabalik. Napakaraming detalye na hindi alam ni Haruto tungkol dito.
Nakita rin niya ang pangalan ni Frederick at naalala na ang lalaking iyon ay isang sword god noong panahon na iyon. At tila ang pamilya ni Ares ay mas mahalaga pa kaysa sa inisip niya. Pagkatapos, sinabi ng maliit na thug na pagod na siya sa pagsasalita at oras na upang wasakin na ito, habang ang blade ay matibay na nakatanim. Inactivate ni Kurosaki ang isang level up boost, at ang buong area ay napuno ng ginandang liwanag, bulag ang lahat at pati na rin ang mga golem sa paligid ay nawasak. Ngayon, naiintindihan na ni Haruto kung bakit kailangang i-restore ang durability. Hindi posibleng sapat na ang 6% para magawa ito. Sa wakas, nagsimulang mag-crumble ang barrier. Nagsaya si Kurosaki, sinasabing hindi niya inisip na hologram lang pala ang lahat. Ngayon, panahon na upang pumasok sa lugar na ito at hanapin ang puso ng golem pagkatapos ng maraming taon. Ang problema, dahil kay Haruto, hindi niya alam kung maghihintay pa ba siya sa mga kasamahan o aatakihin na niya ito ng mag-isa. Samantala, sa Southern Italy, sa isang A-rank na dungeon, isang maraming hunter ang tinadtad sa sahig. Bakit kailangan patayin ng lahat? Ang bulong ng lalaki, sagot ng misteryosong nilalang na kung siya lang ang pinatay, magiging murderer lang siya, pero kung lahat sila ay mamatay, magiging isang dungeon accident lang ito. Sa isang snap ng mga daliri, nawalan ng buhay ang lalaki, isang bagong control ability. Ang kakayahan ng binata ay Troll plus A, kung saan ang kakayahan ng isang tao ay maililipat sa pinakamalapit na makakagamit kapag namatay siya. At meron din siyang marka sa leeg na kagaya ng kay Haruto. Ang ability ng Troll plus A ay parang Select All, kaya naman mukhang may kakayahan siya na mag-cut out ng mga target gamit ang isang Troll plus X, at ang lahat ay bigla na lang naglaho. Habang nararamdaman niya ang isang paparating na presensya, napalingon siya at nakita ang isang elf, o baka isang elf na babae, na complementing ang kanyang Troll A, at sinabing patuloy itong nag-i-evolve. Sumagot siya na ayaw niyang kailangan pang pumatay ng tao para makuha ang kanilang mga cursed skills. Mukhang magnanakaw ang lalaking ito ng mga Trolls ability kaya mag-ingat ka Haruto. Delikado kung malaman niya na ang Troll C at Troll V ay nasa paligid lang. Sinabi ng elf na ang tanging kakayahan na pwedeng makopya ng hindi pumatay ay ang sikat na Troll C. Sumagot ang boss na matagal na nilang hinahanap ang bastardong iyon, ngunit wala silang ideya kung nasaan siya. Baka hindi nga talaga umiiral ang Troll C, sabi ng elf, baka tao lang siya. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na may isang tao sa kanyang dimensyon na may Troll C, kaya malamang ay umiiral din siya sa dimensyon na ito. Tanong ng isa, nasaan si Troll F? At tanong pa niya, ano nangyari kay Troll Z? Ang daming trolls. Sa mga oras na iyon, binanggit nila na ang barrier na itinaguyod ni Nishihara ay nabasag na. Mahalaga si Troll Z, pero mas mahalaga pa ay makuha ang puso ng golem, isang must-have upang magamit ang mga cursed abilities sa pinakamataas nitong potensyal. Pabalik sa dungeon, dumating si Shirosaki. Mukhang nagmadali sila doon pero wala silang nahanap na kahit sino. Mukhang nakabalik na si Haruto at tinawag ang lahat matalinong bata. Kung nag-iisa siya laban kay Kurosaki, malamang ay mas malaki na ang naging problema. Isang landas lang ang available, kaya alam niyang ang pinakamagandang galaw ay mag-dash forward. Wala pang kaalaman si Nanase tungkol sa mga nangyayari, at sinabi ni Ares na sa kanyang pagkakaalam, maaaring Starfield ang may pukana ng lahat ng ito. Natarante si Nanase at tinanong kung bakit nga naman may kikialam ang Starfield sa ganitong usapin. Hindi dapat makialam ang No. 1 International Guild sa mga bagay na may kinalaman sa Blood Tower Guild. Binanggit ni Ares na iniisip niyang ang kanyang ina ang dahilan ng lahat ng ito. Habang pinapakinggan ni Haruto ang mga detalye, nagsimulang magtaka kung ang tunay na target ay hindi ang susi kundi si Ares. Paano niya napag-isipan iyon, Einstein? Hindi ko pa nakikita ang posibilidad na iyon. Ngunit kahit si Shirosaki, alam kung ano ang mas mahalaga at sinabihan ng lahat na magsimula ng tumakbo dahil kailangan nilang habulin ang mga taong iyon. Imbes na mag-speculate lang, dapat nilang hulihin ang bastardong iyon at pilitin siyang sabihin ang lahat. Samantala, si Satoru ay tumatakbo kasama ang kanyang maliit na golem. Tinanong siya ni Shirosaki tungkol dito, at sinabi ni Satoru na minya nito na nakuha niya kay Haruto. Medyo nalito si Shirosaki, at tinanong ni Nanase ang protagonist kung bakit niya ipinasa ang ganitong kaalagang bagay kay Satoru. Sagot ni Haruto, magandang iwan ang mahalagang bagay sa isang tao na may pera, di ba? Kung mawala ng bata, ibabalik niya ito doble. Nagbigay ng isang maliit na ngiti si Nanase, tulad ng lagi niyang ginagawa tuwing may sasabihin si Haruto.
Biglang nakatapak si Satoru ng isang bagay at isang magical circle ang lumitaw sa ilalim niya kasama si Shirosaki, agad na tinawag ni Haruto ang direksyon nila. Samantalang si Nanase ay pumasok sa lilim at tinawag din ang parehong direksyon. Boom! Isa-isa pang circle ang nag-activate at nahulog sila sa lupa. Nang tumayo sila, tinawag nila si Shirosaki at Satoru, ngunit kakaiba hindi nila nakita ang anumang paligid nila. Parang nasa isang kagubatan sila. Sa gilid, nakita ni Haruto ang isang dambuhalang dragon na papalapit. Ang nilalang ay mukhang kakagat, at wala siyang ideya kung saan ito galing. Buti na lang at mabilis na kumilos si Nanase, naglunsad ng isang atake na pinutol ang ulo ng halimaw. Nahulog ang ulo sa lupa at nagtataka ang protagonist kung bakit may dinosaur na parang halimaw sa mountain dungeon na ito. Nang sandaling iyon, napansin nila na ang lugar ay tila isang ganap na ibang mundo. Malamang, isang multi-dimensional dungeon ito. Wow! Talagang napadpad sila sa isang napakalaking kagubatan. Sinabi ni Nanase na imposibleng mangyari iyon, dahil sa kanyang kaalaman, ang lahat ng multi-dimensional dungeons ay nawala 15 taon na ang nakalipas. Sumang-ayon si Ares dahil ang kanyang ina ang nagsil ng mga dungeon na iyon 15 taon na ang nakalipas. Ngunit ang mga magical circle na lumitaw sa ilalim nila ay malamang ginamit upang i-connect sila sa ibang dimension. Ganito rin ang paraan kung paano umaatake ang mga nilalang sa kanilang mundo. Na-realize ni Nanase kung bakit nasil ang dungeon na iyon. Si Haruto naman ay alam na si Satoru at Shirosaki ay malamang ipinadala rin sa ibang dimension. Marahil ang susunod nilang hakbang ay linisin ang dungeon upang makabalik sa golems. Hinugot niya ang kanyang espada at sinabi na kung wala silang ibang opsyon, kailangan nilang kumilos ng mabilis. Ang problema ay isang dosenang dinosaurs na ang papalapit sa kanila. Ngayon, napansin ni Haruto na pati si Fulgrant ay nahatak na rin. Samantala tila, nagsimula ng maglaho ang lahat, at ang buong syudad ay nasusunog na. Ang mga golems na dapat ay nasa dungeon ay nagsimula ng maghasik ng kaguluhan sa buong Japan. Ang mga hunters ay napapagod na sa palaging pagsubok na gawin ang isang bagay, at syempre, naruroon ang boss na patuloy na nagbabalik sa anyo at hindi nila kayang patumbahin. Nag-request sila ng area attack, ngunit nag-warning ang Fisherman Mage na wala na siyang mana at kailangan nilang maghintay ng kaunti pa. Talaga namang nahihirapan ang mga hunters na pigilan ang mga low-level na golems hanggang may isang tumakbo at biglang hahampasin ang lalaking kalbo. Bigla, isang flash of light ang lumitaw, at pumasok ang isang blonde na bata na may swag at may backpack. Nagpasalamat ang Fisherman Mage, at agad niyang napansin na ang bata ay isang foreigner. Sinabi nito na siya ay nasa business trip ngunit hindi na kayang manood lang habang naghihirap ang mga tao. Nagpasalamat ang iba at humanga pa na marunong siyang magsalita ng Japanese. Samantala, sa gitna ng kaguluhan sa golem, napansin ng lalaking kalbo na namimiss na niya ang protagonist at ang kakayahan nitong magbigay ng mana. Narinig ito ng blonde kid at tinanong, ano ba ang tungkol sa isang taong kayang mag-generate ng infinite mana? Sumagot ang kalbunggay na wala naman espesyal sa taong iyon, isa lang itong walang silbing tao na ang trabaho ay magbigay ng ganoong klaseng bagay. Tumaas ang interes ng blonde kid, at nais niyang malaman kung saan niya mahahanap ang taong iyon. Sinabi ng bald guy na wala siyang ideya, ngunit minsan kapag pumapasok siya sa dungeon, nakakasalubong niya ang walang silbi na iyon. Ngunit syempre, determinado na ang blonde kid na malaman kung sino ang taong may infinite mana. Noong una, sinabi ng lahat na walang silbi siya, pero ngayon ay mukhang interesado na ang mga tao. Kasunod nito, may isang tao mula sa likod ng blonde kid na sumigaw, "Finally, he's here." Wow! Si Taeuchi, at ang aming Doctor Strange mula sa Deep Web. Tumangala siya sa mga golems na umatake mula sa itaas, at sigurado silang ito ang mga golems na dapat ay nasa Snowy Mountain. Nagkomento si Shinoda na ang mga golems na ito ay perfect targets para kay Taeuchi, kaya't nagmamadali si Taeuchi upang ipaalam sa presidente na siya na ang baalang humarap dito. Ang armor ay na-activate. Pansin niyo ba, parang inspired ako ng Fantastic Four ngayon. Ang golem laban sa golem, at ang malaking asul na golem ay sumugod agad. Isang atake lang, at nag-crumble ito sa humigit kumulang 300,000 piraso. Isang malakas na pagsabog ng makulay na magic ang pumuno sa screen, at sa isang sandali, akala ko may magical waifu na dumating, pero hindi, si Shinoda lang pala na may bigoti, gamit ang colorful powers niya. Ang giant golem ay tumakbo patungo kay Taeuchi para magbigay ng isang malakas na suntok,
pero syempre hindi siya papatalo sa isang strength contest. Agad-agad, binalance ni Tiuchi ang suntok, at biglang nag-disintegrate ang buong braso ng halimaw, na nag-expose ng core nito. Kinuha niya ito at sinira. Wala pang ilang segundo, tapos na ang laban. Habang ang ating mga bida naman ay parang dumaan sa 30 chapters ng paghihirap. Tapos na ang boss, at nalinas na ang dungeon. Grabe, parang hindi ganoon kahirap ang city invasion, ha? Nang ginamit ng isang tao ang Troll FK Tiuchi, isa sa mga abilities na maghahanap ng ibang tao na may troll powers, guess what? Ang sleazy blonde kid na abala lang sa pagsulat ng notes at nagsasabing may nakuha siyang magandang intel. Si Navi naman, tinanong kung active pa ba ang Troll Z sa loob ng dungeon. At least, okay lang na hindi siya namatay doon, kahit na may donut siya sa tiyan. Dahil sa pagiging Troll Z, kaya niyang i-reset yun, kung mayroon lang siyang sapat na mana. Balikan natin ang mga 20 minuto bago ito nangyari. Nang magsimulang magpakita ang mga zombies, si Kurosaki at ang grupo niya ay na-transport din sa ibang dimensyon at nahulog sa kaguluhan ng zombie madness. Habang inihahanda ang espada, sinabi ni Kurosaki na ang problema ay hindi nila alam kung anong mangyayari pagkatapos nito, pero sabi niya, hindi magiging mahirap harapin ang mga nilalang na ito. Biglang nag-disintegrate ang buong area, at bam! Tapos na ang dungeon, at agad silang inagaw ng giant golem's heart. Ang buong team ay nasa harap na ng isang malaking pinto, at isa sa mga maskara ang sumigaw ng, finally, natagpuan natin ang hidden boss. Hindi na nagdalawang isip si Kurosaki. Kinuha ang susi at ipinasok ito sa pinto. Bumukas ang chamber, at pumasok silang lahat. Ngunit, guys, napapalibutan sila ng maraming statues na may hawak na mga sandata. Parang may kilig sa kanilang mga mata dahil pamilyar ang lugar na ito. Nakatayo lang sila doon, hinahasa ang mga espada nila sa mga estatwa, parang naghahanap ng boss. Si Arita naman, biglang nakaramdam ng isang matinding pressure sa katawan niya, at nakakagulat na wala ni isa sa kanila ang tumutugon dito. Isa sa mga maskara ay nagbabalak magsabi na, reward lang yan, pero bago pa siya makapagsalita, biglang may isang statwa na sa kanyang likuran, ang kawawang lalaki ay piniga siya na parang langgam. Laking gulat nila nang makita nila ang unang statwa ay gumalaw, at hindi lang yun, ang lahat ng statwa sa silid ay banta. Si Arita, hindi maintindihan, ay nag-uugali ng kakaiba at umiyak, kakaibang reaksyon kahit na nakakita na siya ng maraming namamatay. Naguguluhan si Kurosaki. Alam niyang nasaksihan na ni Arita ang lahat ng iyon, kaya bakit ngayon lang siya apektado? Inutusan niya siyang magpakatatag at gamitin ang abilidad bago tuluyang maglaho ang mga kasamahan nila. Habang rushes si Kurosaki sa katawan ng isa sa mga maskara, kinuha ni Arita ang isa sa mga mana sources, ngunit sa hindi inaasahan, walang mana na lumalabas mula dito. Ang masama pa, parang ang mana ay kinukuha patungo sa ibang direksyon. Sa gilid ni Arita, nakita niya ang ibang statwa na pinipiga ang mga nakamaskara, nagiging kalat sila sa paligid. Inutusan ni Kurosaki ang grupo na mag-focus at magsimulang umatake imbes na maghintay lang ng mga hit. Nagsagawa siya ng isang malupit na palo sa ribs ng malaking nilalang, pinapahina ito at agad inutusan ang grupo na gamitin ang kanilang buong lakas. Biglang may isang maskaradong mandirigma na nagbukas ng bibig at sinabi na wala sa kanilang mga mind o invisibility abilities ang gumagana. Bago pa sila makariyak, may isa na naman na napisa, pero hindi lang basta na smash, kundi na slice pa sa parehong oras. Nang tignan ni Kurosaki sa gilid, tanging isa na lang sa mga maskara ang buhay pa, at bago pa niya makuha ang pagkakataon, nahawakan siya sa leeg at piniga ng walang awa. Nagsisimula ng magtumpok ang mga katawan, at kitang-kita kay Kurosaki ang galit hindi dahil sa mga namamatay, kundi dahil bumababa na ang efficiency ng grupo. Tila naging pabigat na sila. Ngayon, siya na ang target. Haharap siya sa tatlong malalaking brutal. Inutusan niya ang Kalishia Sword na mag-level up, ngunit sinabihan siya ng system na wala na siyang sapat na mana para magamit ito. Naguguluhan siya dahil nasa level 300 siya at dapat may sobra-sobrang mana siya. Pero huli na ang lahat, at tila siya na ang naging susunod na casualty. Samantala, si Arita na hindi na makapagpigil, biglang kinuha ang mana source, na nagbigay linaw kung bakit wala ni isa man sa kanila ang may mana. Lahat ng mana ay sinisipsip mula sa kanila. Nang ipatong niya ang kamay niya sa source, biglang nagpakita ang giant golem's heart. Ang problema, ito ang dahilan ng source of mana, pero parang ito pa ang nag-a-absorb. Tila nag-crack ang heart, at sinubukan niyang tumakas, pero bigla itong naglabas ng laser na tumama diretso sa kanyang ribs. Bagsak siya sa mga hagdang-hagdang bato, parang papel na itinapon.
Tumama siya sa mukha ng isang estatwa. At hindi nagdalawang isip ang mga estatwa, agad nilang pinanindigan ang mga espada at nagsimulang mag-slash. Mabilis na nagsimula magtago sa anino ni Arita at, mula doon, lumabas si Kurosaki, parang villain na naging hero. Mabilis niyang sinalo ang atake ng mga estatwa at pinigilan ang dalawa, saka pinulot ang isang advanced potion at inihagis ito kay Arita. Dinampot siya at mabilis silang tumakbo palayo, parang Marvel hero sa mabilis na aksyon. Ang catch ay nang hawakan ni Arita ang Golem's Heart, na-trigger ang laban sa final boss at nagsimulang magsara ang pinto na kanilang pinasukan. Sinubukan ni Kurosaki na gamitin ang Shadow Step, ngunit wala siyang sapat na mana. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang gawin ang pinaka-human na bagay, tumakbo. Pero habang tumatakbo siya at tinitignan ang pinto, alam niyang hindi sila aabot pareho. Teka, parang yung villain pa nga dito ang nagliligtas ng mas marami kaysa sa ating protagonist. Hinagis ni Kurosaki si Arita palabas, at ang poor girl, tumayo at nagtatanong kung bakit niya ginawa iyon. Sinabi niya na hanggat buhay siya, maaari niyang gamitin ang kanyang isinumpang abilidad at i-reset ang lahat. Pero nagtataka siya at nagsimulang umiyak, nagsabing, idiot ka ba? Hindi ako hunter at wala akong sapat na mana para gawin iyon. Wala akong kakayahan na i-restore ang lahat. At hindi rin pwedeng sabihing hero ang lokong si Kurosaki dahil sa ginawa niyang iyon, para lang siyang nagligtas ng sarili niyang buhay. Alam niyang balang araw, babalik si Arita at i-reset ang oras. Ngunit, magkaibang klase ng villain ito, hindi katulad ng ibang villains na nagmamadaling tumakas at iiwan ang kasama nilang na-trap. At least, medyo mas matalino pa siya. Sa isipan ni Arita, inisip niya kung bakit siya pumayag na sumama sa lugar na ito. Tapos, biglang may naramdaman siyang mainit na enerhiya na dahan-daang pumasok sa katawan niya. Si Haruto pala, nag-channel ng napakaraming mana patungo sa kanya. Nang magbukas siya ng mata, nakilala niya agad si Haruto. Alam niyang ginawa niya ang parehong bagay para kay Nanase dati. Lumapit pa si Haruto at sinabi na kung may sapat na mana siya, kaya niyang i-restore ang sarili niyang katawan. Naguluhan si Arita, paano niya nalaman ang tungkol sa kakayahan niya? Kaya pa-like ng video at pa-subscribe na rin, maraming salamat sa panunood mo Lods.